5381. Nawala si Lemuel pagkatapos magpaalam, naiwan si James at Kiana. Umupo si James sa isang malaking bato sa malapit, sinulyapan ang maselang kagandahan sa tabi niya, at nagtanong, ano ang susunod? Ang mga mata ni Kiana ay kumikislap sa kawalan ng katiyakan. Marahan siyang umiling at sumagot, hindi ako sigurado. Ang layunin ko ay ipaghiganti ang Glaces. Gayunpaman, ang apat na sinaunang lahi ay masyadong makapangyarihan at may malalakas na pinuno. Hindi ako makaganti sa lakas ko ngayon. Saka, itinigil ko ang proseso ng cultivation ko sa isang mahalagang sandali, kaya hindi matatag ang cultivation base ko. Hindi ako nakapasok sa Holy Celestial rank at nawalan ako ng pagkakataon. Mahihirapan akong maabot ang ranggo ngayon. Sa una ay binalak ni Kiana na gumawa ng magkakasunod na tagumpay hanggang sa Holy Celestial rank. Gayunpaman, ang nakaraang sitwasyon ay mapanganib. Kung nagpatuloy siya sa paglilinang at biglang nabalisa sa kalagitnaan, ang lahat ng kanyang pagsisikap hanggang sa puntong iyon ay magiging walang kabuluhan. Wala siyang choice kundi huminto at umalis sa pag-iisa. Napabuntong hininga si James at sinabing, may sama ng loob din ako sa mga Yeftero. Paano kung magsanib puwersa tayo at humanap ng pagkakataon na patayin si Hughie Yeftero? Mag-ipon muna tayo ng interes para sa ginawa nila sa atin. Nasaan si Cairo? Nasa peak na siya ng quasi-bliss rank. Kung pipilitin niya ang lahat ng kanyang lakas, madali para sa kanya na patayin si Hughie, tama ba? Umiling si Kiana at sinabing, kahit na ginamit namin ang Ice Spirit para iligtas siya pagkatapos niyang mab-igo na makapasok sa Transcendental Bliss rank, hindi niya magagawa ang buong lakas niya sa kanyang kasalukuyang estado. Siya ay halos isang buhay na bangkay. Tanong ni James, may paraan ba para matulungan siyang gumaling? Si Cairo ay isang hindi kapani-paniwalang powerhouse. Siya ang pinakamalakas na pag-iral na naranasan ni James sa ngayon. Kung may paraan para maibalik si Chero sa normal, magkakaroon sila ni Kiana ng pagkakataon laban sa mga Yeftero. Umiling si Kiana at sinabing, matagal na sana namin siyang tinulungan kung kaya namin. Wait, actually, matapos maalala ang isang bagay, huminto si Kiana. Curious na tanong ni James, ano yun? Hinanap ni Kiana ang kanyang mga alaala. Pagkaraan ng ilang sandali, tumugon siya, nabalitaan ko mula sa aking ama na mayroong paraan upang maibalik sa normal si Cairo. Cut to the chase, naiinip na udyok ni James sa kanya. Ipinaliwanag ni Kiana, kailangan mong maunawaan ang mga primitive na inscription ng 5 elemental primevals. Baka matulungan mo siya kung mabisado mo ang kanilang mga inscription at elemental curses. Si Cairo ay napakalakas, at si James ay umaasa sa kanya. Sa halip na pagbutihin ang kanyang lakas upang madaig si Hughie, mas madaling tulungan si Cairo na makabangon. Tumingin si Kiana kay James na nakakunot ang noo at sinabing, ang mga elemental primeval ay halos hindi nakikipag-usap sa isa't isa. Bukod dito, hindi tugma ang aming mga elemento. Wala akong narinig na sinuman na nakakaintindi sa mga primitive na inscription ng 2 elemental na lahi. Buntong hininga. Nang mangyari ang aksidente ni Cairo, ang mga powerhouse ng ating lahi ay nagsikap na subukang iligtas siya. Dahil sa desperasyon, pumunta pa sila sa iba pang elemental primevals para humingi ng tulong sa kanilang mga powerhouse, na nakabisado ang mga primitive inscription ng kani-kanilang lahi. Nais nilang tipunin ang 5 elemento at ibalik sa normal si Cairo. Gayunpaman, ang iba pang elemental primevals ay tumanggi na tumulong. Nakangiting sabi ni James, don't worry, I have a plan. Gayunpaman, dapat mong hayaan siyang maglingkod sa akin ng ilang panahon pagkatapos niyang gumaling. Pagkatapos kong matupad ang aking layunin, ibabalik ko siya sa iyo. Dahil nalinang na ni James ang elemental na landas at pinagkadalubhasaan ang elemental inversion, tiwala siya sa matagumpay na pag-unawa sa mga inscription ng elemental primevals. Nakakalungkot ang kanyang elemental path, at ang elemental inversion ay hindi na praktikal sa kanyang kasalukuyang antas ng mga laban. Sa kanyang mga nakaraang karanasan, ang pagsasama-sama ng mga hindi tugmang elemento ay magiging medyo madali. Hanggat maaari niyang makuha ang inscription ng iba pang elemental primevals, madali niyang mauunawaan ang mga ito at malinang ang mga ito sa kanilang pinakamalalim na anyo.
Okay. Kung gumaling si Cairo, pwede mo siyang makuha saglit, tinanggap ni Kiana ang alok. Perpekto. Punta tayo sa teritoryo ng Flamme. Mukhang may sama ng loob si Latros sa kanila. Siya ay naghahanap para sa Ice Sword upang labanan ang mga ito. Baka makasagasa pa kami sa kanila na nag-aaway pagdating namin. Kung magulo ang teritoryo ng Flamme, dapat ay madali tayong makalusot. Tumingin si Kiana kay James na nakakunot ang noo at nagtanong, paano ang kalagayan mo? Alam niya ang mga pinsala ni James mula sa nakaraang labanan. Hindi tulad ni Latros at Lemuel, sinubukan ni James ang lahat para protektahan siya. Namatay sana siya sa Glacium Holy Land kung hindi nagtagal si James ng sapat na oras para sa kanya. Nakangiting sagot ni James, I'm fine. Kailangang bumawi ng sarili kong katawan para lumakas ito. Tumango si Kiana at sinabing, totoo yan dahil hindi ito ang iyong orihinal na katawan kundi ang nareporma sa pamamagitan ng pagsasanib ng iba't ibang bihirang materyales. Ang mga enerhiya sa iyong katawan ay hindi pa ganap na nailalabas. Ang iyong katawan ay kailangang dumaan sa ilang pagmamartilyo para mangyari iyon. Noon, pinanood ni Kiana kung paano ginawa ang bagong katawan ni James. Ginawa ito gamit ang pinakamahusay na mga materyales sa Dark World, na maakit ang atensyon ng kahit na mga nangungunang powerhouse. Ang enerhiya na nakapaloob sa loob ng mga materyales na ito ay makapangyarihan. Sa kasamaang palad, hindi ganap na maisaaktibo ni Lemuel at Latros ang enerhiya sa loob nila. Bahagyang tumango si James at sinabing, this degree of injury is nothing to me. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras at umalis kaagad. Binigyan ni Latros si James ng mapa ng Dark World. Kaya, nagkaroon siya ng magaspang na memorya ng lokasyon ng Flamme Race. Ini-teleport ni Kiana ang walang malay na si Cairo sa isang ligtas na lugar, pagkatapos ay sinabing, sige, tayo na. Mabilis na umalis ang dalawa sa lugar at pumasok sa dilim. Ano ang tunay mong pangalan? James Caden. Ang aking pagkakakilanlan ay medyo espesyal, kaya ang apat na sinaunang lahi ng madilim na mundo ay dapat na desperado na mahanap ako ngayon. Hindi ko kayang maglibot gamit ang tunay kong mukha, at hindi ko rin magagamit ang tunay kong pangalan. Kailangan nating gumamit ng mga disguise. Habang mabilis na lumilipat sa madilim na kawalan, nagkaroon ng maliliit na pag-uusap sina James at Kiana. Si James, gayunpaman, ay hindi nagbago ng kanyang hitsura. Naramdaman niyang ang Theagnostos ay isang malakas na kalasag na magagamit niya dahil ang apat na sinaunang lahi ay nag-iingat dito. Samantala, nag-transform si Kiana bilang isang dalaga. Bagamat nagbago ang kanyang hitsura, hindi kumupas ang kanyang matikas na aura. Ang kanyang kasalukuyang mukha ay kasing akit ng kanyang tunay. Nagmamadaling sumabay sina James at Kiana, dumaan sa dilim. Hindi nagtagal, nakarating sila sa labas ng teritoryo ng Flamme. Itinuro ni Kiana ang lugar sa unahan at sinabing, nandoon ang Flamme. Bahagyang tumango si James at sumagot, sige, tingnan natin ang paligid. Humakbang ang dalawa at nawala sa kinatatayuan. Sa susunod na sandali, nakapasok na sila sa teritoryo ng Flamme. Lumipat sila sa lugar at sa wakas ay nakarating sa pangunahing lungsod ng Flamme, ang Flame City. Sa silangang bahagi ng lungsod ay isang espiritual na bundok. Sa di kalayuan, tila nagliliyab na apoy. Maging ang langit ay nagniningas na pula, at ang mga ulap ay parang apoy. Ang Flamme ay ang huling nakaligtas na lahi ng Elemental Primevals. Tumingin si Kiana sa field sa unahan nila at bumantong hininga. Ha! Ang Flamme na lang ang natitira. Natigilan si James. Oo, bahagyang tumango si Kiana. Anong nangyari? Tanong ni James. Ipinaliwanag ni Kiana, ang Dark Primeval Age ay napaka-prospered, at hindi mabilang na makapangyarihang primevals ang umiral. Gayunpaman, sunod-sunod na pangyayari ang nangyari at naging sanhi ng pagkamatay ng marami sa mga primeval. Pagkatapos noon, ang apat na sinaunang lahi ay umangat sa iba at naging pinakamalakas na puwersa. Sa kabila nito, maraming puwersa na katumbas ng four ancient races ay umiiral pa rin sa Dark World. Naintriga si James sa kasaysayan ng Dark World. Gayunpaman, hindi maipaliwanag ni Kiana ang mga pangyayaring ito ng detalyado, kaya hindi na siya naghukay pa.
Tumingin siya sa malaapoy na espiritual na bundok sa di-kalayuan, hinimas ang kanyang baba, at bamulong, paano natin makukuha ang mga primitive na inscription ng Flamme? Napabuntong hininga si Kiana. Hindi ito magiging madali. Ang mga primitive na inscription ay ang pundasyon ng isang lahi. Ang pagbibigay nito sa mga tagalabas ay katumbas ng paglalagay ng kanilang buhay sa iyong mga kamay. Walang lahi ang madaling ibigay ang kanilang mga sinaunang inscription. I wonder kung nasaan si Latros ngayon, ungol ni James. Nalungkot si James sa kawalan ng Latros sa paligid para gumawa ng plano ng magkasama. Sinabi ni Kiana, ang lahi ng Flama ay hindi mas mahina kaysa sa apat na sinaunang lahi. Dapat tayong pumasok sa lungsod sa ngayon, pagkatapos ay dahan-daang maghanap ng pagkakataon. Sige. Pagdating sa teritoryo ng Flamme, walang tamang plano si James na kunin ang mga primitive na inscription. Kaya, maaari lamang siyang pansamantalang manirahan sa lungsod at maghintay ng tamang pagkakataon na lumitaw. Ang mga maimpluwensyang figure mula sa apat na sinaunang lahi ng madilim na mundo ay nagtipon sa loob ng pangunahing bulwagan ng mga Yeftero para sa isang emergency na pagpupulong. Umupo sa pinakamataas na upuan ang dakilang elder ng Yefteres na si Halianor. Sa kanyang tabi ay ang saint ng Yefteres, si Yui. Sa kabila ng siksikan ng mga tao sa loob ng pangunahing bulwagan, tense ang kapaligiran, at walang nagsasalita. Iniska ni Halianor ang mukha ng lahat at binasag ang katahimikan, at sinabing, anong meron? Nawalan ba kayong lahat ng boses? Sa sandaling iyon, humakbang si Jerry mula sa suunteles at sinabing, Sir Halianor, hindi namin ito kasalanan. Habang nasa Glacium Holy Land, nasa ilalim kami ng utos ni Yui. Nagdesisyon siya, at sumunod na lang kami. Kung hindi siya nag-aksaya ng oras sa alagad mula sa Theognostos, hindi makakatakas ang prinsesa ng Glacis. Bumili siya ng sapat na oras upang makakuha ng lakas upang mapaglabanan ang pag-atake ni Yui at nakatakas ng hindi nasaktan. Malapit na siyang maging problema. Kalmadong sagot ni Halianor, hindi ngayon ang oras para sisihin ang isang tao. Dapat iniisip mo kung ano ang susunod mong gagawin. Sinabi ni Sol mula sa Zoltrams, duda akong Theognostos o isang puppet na nilikha ng isang powerhouse sa Transcendental Bliss rank kahit na umiiral. Ang makapangyarihang lalaki na nagpakita ay malamang na ang powerhouse ng Glacis na nabigong makapasok sa Transcendental Bliss rank. Siya ay nasa kakaibang estado dahil sa hindi pagtupad sa kanyang tagumpay. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng bagong posibilidad, at lahat ay bahagyang kumbinsido. Gayunpaman, humakbang si Yuvan at sinabing, kung hindi siya taga-Theognostos, bakit mayroon siyang nakakatakot na pisikal na katawan? Ang kanyang cultivation ay nasa huling yugto lamang ng Petit Celestial rank, ngunit napigilan niya ang mga pag-atake ni Yui. Pambihira yan. Matapos masira ang Glacis, palagi naming hinahanap ang kanilang prinsesa. Saan pa kaya siya napunta kung hindi siya nakasilong sa Theognostos? Hahanapin sana namin siya kung saan pa siya nagtatago. Gusto ni Yuvan na pigilan ang pagkakalantad ni James. Para sa Mevraes, isa na ngayong crucial chess piece si James sa kanilang plano. Kinailangan nila si James at ang prinsesa ng Glacis para magdulot ng gulo para sa mga Yeftero. Lumingon si Halianor kay Yui at nagtanong, ano sa palagay mo? Napaisip si Yui at sinabing, ang mga nakatagong powerhouse ng Glacis ay isa lamang alingawngaw. Walang sinuman mula sa Ancient Four Races ang personal na nakasaksi sa pagkabigong makapasok sa Transcendental Bliss rank. Isa lang itong chismis na kumakalat mula sa loob ng Glacis. Tungkol naman sa lalaking nag-aangking alagad ni Theognostos. Talagang mayroon siyang kakaibang pisikal na katawan. Passive ang mga depensa ng kanyang katawan, dahil masyadong mababa ang kanyang cultivation rank, at hindi niya mamanyawal ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Hindi ako makapagkomento sa Theognostos, bagaman. Ang Transcendental Bliss rank, at maging ang Quasi-Bliss rank, ay palaging isang gawa-gawa. Wala pang sinuman sa Primevals na matagumpay na naabot ang mga ranggo na ito. Matagal nang nag-iisa ang aking ama, ngunit kahit na hindi pa siya umabot sa threshold para makapasok sa Quasi-Bliss rank. Nakinig ng mabuti si Halianor. Pagkatapos, tinanong niya, kung gayon, sa palagay mo ba ay talagang umiiral ang Theognostos?
Bahagyang umiling si Yui at sumagot, I can't give a certain answer. Napakaraming hindi pa natutuklas ang mga rehiyon sa Dark World at napakaraming mga lihim na hindi pa matutuklasan. Baka may mga misteryo na hindi pa natin nabubuksan. Kumunot ang noo ni Halianor at sinabing, kung umiiral nga ang Theognostos, at konektado sa kanila ang prinsesa ng Glacis, kung gayon siya ay magiging isang malaking banta sa apat na sinaunang lahi. Palihim siyang gagawa ng maraming gulo para sa amin. Iminungkahi ni Yui, ang aming pangunahing prioridad ay dapat na i-verify kung umiiral ang Theognostos. Kung ito ay totoo, dapat nating alamin kung bakit walang anumang balita tungkol sa kanila ng napakatagal. Bakit sila nagpapakita ngayon? At the same time, kailangan nating mahanap ang prinsesa ng Glacis sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy ang mga powerhouse sa kanilang pagpupulong, tinatalakay ang mga hakbang para sa kanilang kaligtasan. Paminsan-minsan ay pumapasok si Yuvan para hindi maghinala. Pagkatapos ng pulong, pansamantala siyang nanirahan sa teritoryo ng mga Yeftero. Sa trip niya this time, kasama niya si Thea. Pagbalik ni Yuvan mula sa meeting, lumapit si Thea at nag-aalalang nagtanong, Kumusta, Mr. Yuvan? Ikinwento ni Yuvan ang talakayan ng meeting kay Thea. Matapos marinig ang nangyari, nakahinga ng maluwag si Thea. Nagpasa si Yuvan ng inscription kay James para magkausap sila gaano man sila kalayo. Umupo siya at nakipag-ugnayan dito kay James, na gustong ipaliwanag ang sitwasyon at hilingin sa kanya na iwasang gamitin ang pagkakakilanlan ng isang disipulo mula sa Theognostos. Sa sandaling iyon, nanirahan si James sa Flame City. Umugang ang inscription sa kanyang katawan, at umalangaw sa kanyang isipan ang boses ni Yuvan. Nakikinig ng mabuti si James. Pagkatapos, lumingon siya kay Kiana at sinabing, natatakot ako na kailangan nating baguhin muli ang ating pagkakakilanlan. Anong mali? Napatingin si Kiana kay James na nagtataka. Paliwanag ni James, nakatanggap lang ako ng balita na ang apat na sinaunang lahi ay nagtipon para sa isang pulong at nagpaplanong i-verify ang pagkakaroon ng Theognostos. Magpapadala rin sila ng mga especially iya sa buong Dark World para hanapin ka. Sumagot si Kiana, hindi mahalaga kung anong pagkakakilanlan ang ginagamit ko, ngunit ano ang gagawin mo. Nag-isip sandali si James at nagtanong, aling mga powerhouse mula sa Central Plain ang narinig mo na? Nag-isip sandali si Kiana, pagkatapos ay sumagot, may narinig akong ilang pangalan, ngunit ang pinakakilala ay dapat na Thaddeus Holiness. Sikat na ba siya dito? Bahagyang nagulat si James. Alam niya ang tungkol kay Thaddeus Holiness, na isang maalamat na figure. Gayunpaman, walang sino man ang nakakita sa kanya ng personal bago. Noong nakaraan, nagpanggap pa siyang alagad ni Thaddeus Holiness. Tumango si Kiana at sinabing, oo. Bago pa masira ang lahi ko, nakarinig ako ng mga kwento tungkol sa kanya. Sinasabi ng mga alingaw-ngaw na nagpakita siya sa mga tarangkahan ng isa sa mga makapangyarihang lahi ng Primevals at gumugulo sa kanila sa mahabang panahon. Ang mga miyembro ng lahi na iyon ay hindi nang ahas na lumabas sa kanilang teritoryo. Aling lahi iyon? Napukaw ang curiosity ni James. Ang Suunteli. Ang Suunteli. Isa ito sa apat na sinaunang lahi. Nagulat si James. Sumagot si Kiana, oo. Ang mga Suunteles ay makapangyarihan noon ngunit hindi pa naging isa sa apat na sinaunang lahi. Marami pang makapangyarihang lahi ang umiral bago ang madilim na mundo ay nahulog sa kaguluhan. Gayunpaman, ang Suunteles ay isang napakalakas na puwersa. Nagpasya akong lumipat sa Dark World bilang 49. Kung tutuusin, nagkunwari akong alagad ni Thaddeus Holiness noon sa Central Plain. Dapat na malaman ito ng mga puwersa ng Dark World sa lalong madaling panahon. Matapos suriin ang impormasyong nakuha niya, nagpasya si James na ipagpatuloy ang paggamit ng pagkakakilanlan ng 49 at magpanggap na isang disipulo ni Thaddeus Holiness. Pagkatapos, tumugon siya kay Yuvan, na tinitiyak sa kanya na hindi kailangang mag-alala. Matapos magpadala ng babala si Yuvan, nagpasya si James na huwag nang gamitin ang pagkakakilanlan ng disipulo ng Theognostos. Pagkatapos ng lahat, ang ilusyon na nilikha niya ng Theognostos ay nauugnay sa Kiana.
Bukod dito, nagkaisa na ang apat na sinaunang lahi upang imbestigahan ang Theagnostos at hanapin ang kinaroroonan ni Kiana. Kaya, nagpasya siyang pinakamahusay na gamitin ang pagkakakilanlan at hitsura ng 49. Hanggat hindi siya nakakaharap ng mga tao mula sa Ancient Four Races at iniiwasang gamitin ang kanyang mga pambihirang pisikal na depensa sa harap nila, hindi sila maghahinala na siya ang disipulo ng Theagnostos. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ni Kiana, hindi mahalaga kung sino ang kanyang itinago. Sa sandaling iyon, nagbago na ang kanyang hitsura at aura. Tumingin si James kay Kiana at nakangiting sinabi, "Mula ngayon, ikaw ay magiging aking junior at isang disipulo ni Thaddeus Holiness. Tawagin na lang nating Kia." Ngumiti si Kiana at tinukso siya, "Bakit ako ang junior kung mas malakas ako sa'yo? Hindi ba maghahinala ang mga tao? Ako dapat ang senior." Nagkibit balikat si James at sinabing, "Fine by me. Title lang naman eh." Natawa si Kiana sa sinabi niya. Malamig ang kanyang nakagawiang kilos, ngunit sa pagkakataong iyon, nakakabilib ang kanyang ngiti. Pag-isipan natin kung paano makuha ang mga primitive na inscription ng Flammer Race, sabi ni Kiana. Sumagot si James, madaling makuha ang mga primitive na inscription ng Flammer Race. Mas nag-aalala ako tungkol sa Tellers, Sylvae, at Metala. Ang tatlong lahi ay nawala mula sa madilim na mundo matagal na ang nakalipas, kaya saan natin makikita ang kanilang mga inscription? Walang solusyon si Kiana dahil nawala ang mga lahi na ito bago pa man masira ang Glacis. Speaking of which, anong nangyari sa Dark World para sila ay nabura? May koneksyon ba ang dahilan kung bakit nalipol ang Glacis? Marahang umiling si Kiana, hindi sigurado sa mga detalye. Pagkatapos, iminungkahi niya, maghanap muna tayo ng matutuluyan. Maraming espiritual na bundok ang Flame City. Bumili si James ng isang espiritual na bundok na may mapayapang kapaligiran at sapat na lakas ng langit at lupa. Siya ay mayaman at madaling makabili ng espiritual na bundok sa Flame City. Magkasamang nakaupo sina James at Kiana sa ibabaw ng espiritual na bundok, na nalilito kung ano ang susunod na gagawin. Biglang iminungkahi ni James, paano kung bababa ako ng bundok para magtanong tungkol sa sitwasyon? Hindi tayo magkakaroon ng anumang pag-unlad sa pamamagitan lamang ng pag-upo dito. Dapat ay nakarating na si Latros sa teritoryo ng Flamme ngayon. Tiyak na maglulunsad siya ng isang pag-atake. Sa sandaling kumilos siya, mas madali kaming makakagalaw. Sasama ako sa iyo, sabi ni Kiana. Naging proactive si Kiana dahil nag-aalala siya sa paggaling ni Cairo. Sige, sabay tayong bumaba at tumingin sa paligid ng lungsod. Bumaba ang dalawa sa espiritual na bundok at naglibot sa Flame City. Ang lungsod ay puno ng maraming buhay na nilalang mula sa lahing Flama at iba pang lahi. Tulad ng mga Yeftero, nagkaroon din ng black market at arena ang teritoryo ng Flamme. Gayunpaman, walang oras si James na lumahok sa arena. Nagpatuloy ang dalawa sa paglibot sa lungsod na walang patutunguhan. Bundok Belorg. Nakita ni James ang isang espiritual na bundok na puno ng mga magsasaka sa unahan nila. Ipinaliwanag ni Kiana, ang Mount Belorg ay ang pinakamalaking trading market ng Flame City. Maging ang apat na sinaunang lahi ay nagbukas ng mga tindahan doon. Nakikita ko. Tingnan natin ito. Naglakad si James patungo sa Mount Belorg. Ang Mount Belorg ay napakalaki at umaalon. Puno ito ng mga independenteng komersyal na gusali na binuksan ng Primevals. Ang mga gusali ay may maraming mga seksyon, na nagbebenta ng lahat ng uri ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Sa merkado ng kalakalan, maaaring gumamit ang mga customer ng mga item upang ipagpalit ang mga mapagkukunan na gusto nila. Dati, naiintriga si James sa mga bagay na binibenta. Gayunpaman, ang kanyang imbaka na kayamanan ay puno na ng hindi mabilang na mga mapagkukunan ng paglilinang. Kaya, wala silang apela sa kanya. Dapat mayroong nagbebenta ng impormasyon sa Mount Belorg. Subukan nating hanapin ang tao, sabi ni Kiana. Bilang prinsesa ng Glacis, si Kiana ay may magaspang na pag-unawa sa iba pang mga pangunahing lahi. Noong nakaraan, ang Glacis ay mayroon ding mga katulad na lugar tulad ng Mount Belorg. Sige, tumango si James. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad sa paligid ng Mount Belorg.
Hindi nagtagal, nakakita sila ng isang palasyo sa kailaliman ng bundok. Sa itaas ng tarangkahan ng palasyo ay isang napakalaking tableta na may ilang mga salita na nakaukit dito. The Heavenly Secrets Pavilion. Bahagyang nagulat si Kiana matapos basahin ang mga salita. Nagtataka, nagtanong si James, ano ang problema? Huminga ng malalim si Kiana at sinabing, alam mo ba kung sinong mga tao ang nagsabing sila ang mga lords ng Dark World noong nakaraan? Umiling si James at sinabing, paano ko malalaman? Ipinaliwanag ni Kiana, sa pagkakaalam ko, 3 tao lang ang may lakas ng loob na tawagin ang kanilang sarili na Dark World's Lords. Oh, ganun ba? Alin 3? Sumagot si Kiana, noong maunlad na panahon ng madilim na mundo, umiral ang isang makapangyarihang lahi na tinatawag na Lilets. Kahit na ang lahat ng iba pang mga lahi ay nakakahimok, ang Lilets ay nadaig sila. Ang Lilets leader ay nagproklama sa kanyang sarili na Dark World's Lord. Ang pangalawang tao na gumawa nito ay ang Heavenly Secrets Pavilion's Master. Ang Heavenly Secret Pavilion ay isang mahiwagang puwersa. Sa madilim na mundo, walang nakakaalam tungkol sa kanilang pinagmulan. Ang tanging alam na katotohanan tungkol sa kanila ay nagbebenta sila ng impormasyon. Ang mga alingawngaw ay alam nila ang lahat tungkol sa Dark World at maging ang mga eroplano. Hanggat binabayaran mo sila ng sapat, ibibigay nila ang anumang impormasyong kailangan mo. Ang huling tao ay ang pinuno ng mga Shadowers. Tinawag din niya ang kanyang sarili na Dark World's Lord. Gayunpaman, siya ay kumilos ng mayabang at nagdulot ng maraming problema. Sa huli, kinubkob siya ng mga powerhouse ng 4 na sinaunang lahi. Ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan ay hindi alam, at kung siya ay buhay pa ay isang misteryo din. Maikling ipinaliwanag ni Kiana ang 3 powerhouse na nagsasabing sila ang Panginoon ng madilim na mundo noong nakaraan. Ano ang tungkol sa kasalukuyan? Tanong ni James. Umiling si Kiana at sinabing, sa madilim na mundo ngayon, walang maglalakas loob na tawagin ang sarili nilang Panginoon ng madilim na mundo. Ang pamagat mismo ay umaakit ng labis na pansin. Ang sinumang mag-aangkin nito ay haamon ng iba pang mga powerhouse. Tanong ni James, sino ang pinakamalakas sa Dark World ngayon? Muling umiling si Kiana, at sinabing, matagal akong nabuklod, kaya wala akong masyadong alam sa kasalukuyang sitwasyon. I only have a rough idea from Cairo's memories. Gayunpaman, napakaraming powerhouse sa Dark World. Mahirap magdesisyon kung sino ang pinakamalakas. Kumusta naman si Thaddeus Holiness? Gaano kataas ang ranggo niya sa Dark World? Tanong ni James dahil sa curiosity. Si Thaddeus Holiness ay mula sa isang eroplano sa labas ng Dark World. Gustong malaman ni James kung saan siya makakatayo sa Dark World. Umiling muli si Kiana. Wala siyang masyadong alam tungkol sa bagay na ito. Ang alam lang niya ay ang Thaddeus Holiness ay isang hindi kapani-paniwalang powerhouse. Sa paghusga sa katotohanang hinaranggan niya ang mga tarangkahan ng lahing Suunteli, dapat na siya ay nasa tuktok man lang ng Holy Celestial rank. Ngumiti si James at sinabing, I think si Cairo ang magiging pinakamalakas kung gumaling siya. Siya ay higit na kwalipikado na tawagin ang kanyang sarili na Dark World's Lord. Tutal, nasa quasi-bliss rank siya. Kahit kay Latros, ang Transcendental Bliss rank ay isang mito lamang. Narinig lang niya na may nagtangkang pumasok sa quasi-bliss rank. Ang Transcendental Bliss rank ay ganap na bago sa kanya. Ang isang powerhouse sa quasi-bliss rank tulad ni Cairo ay tiyak na may mga kwalifikasyon para tawagin ang kanyang sarili na Dark World's Lord. Magagawa ni James ang gusto niya sa Dark World kung makakabawi si Cairo. Sa napakalakas na bodyguard sa tabi niya, walang maglalakas loob na guluhin siya. Sa kasamaang palad, naunawaan lamang ni James ang mga primitive na inscription ng Glacis, at mahaba pa ang lalakbayin bago bumalik sa normal si Cairo. By the way, may naisip si James at nagtanong, dahil nananatili pa rin ang Heavenly Secrets Pavilion, ano ang nangyari sa kanilang amo? Nasaan siya ngayon? Bahagyang umiling si Kiana at sumagot, sino ang nakakaalam? Ang madilim na mundo ay nagkaroon ng malaking alitan sa nakaraan, na humahantong sa isang malaking pagbabago ng kapangyarihan. Ang 4 na sinaunang lahi ang naging pinuno, at marami pang ibang lahi ang nawasak o piniling magtago.
Bagamat nakatayo pa rin ngayon ang Heavenly Secrets Pavilion, matagal nang hindi nakita ang kanilang Panginoon. Ano ang naging sanhi ng alitan? Tanong ni James. Umiling muli si Kiana. Nang makitang siya ay clueless, tumigil si James sa pagtatanong. Lumapit siya sa Heavenly Secrets Pavilion, kung saan nagtipon ang napakaraming tao, naghihintay na bumili ng impormasyon. Napakalaki ng Heavenly Secrets Pavilion at maraming receptionist ang naglilingkod sa kanilang mga customer. Kayong dalawa dyan. Anong uri ng impormasyon ang pinuntahan mo? Isang magandang dalaga ang lumapit at nag-alok ng tulong nang pumasok sina James at Kiana sa Heavenly Secrets Pavilion. Sinuri siya ni James at nalaman niyang nasa Great Celestial Rank siya. Kung siya ay nasa labas ng mga eroplano, siya ay magiging isang walang kapantay na powerhouse na may sariling ika-5 o ika-6 na antas ng eroplano. Gayunpaman, ang kanyang cultivation rank ay walang kahanga-hanga sa Dark World. Hindi mo maibibigay sa akin ang impormasyong gusto ko. Sino ang namamahala sa lugar na ito? Papuntahin mo siya sa amin, mahinahong sabi ni Kiana. Saglit siyang tinitigan ng receptionist. Bilang tugon sa kanyang hindi magiliw na titig, inilabas ni Kiana ang ilan sa kanyang aura. Nanginginig sa takot ang receptionist at galit na sinabi, "This way, please." Dinala sina James at Kiana sa isang VIP reception hall. Pagkapasok sa reception hall, pinagsilbihan sila ng rare Empyrean berries. Sino ang nagtanong para sa akin? Sa sandaling iyon, isang tamad na boses ang nagmula sa pasukan. Isang binata na nakasuot ng ordinaryong damit ang pumasok sa bulwagan. Bagamat siya ay walang pakialam, siya ay nasa tuktok ng Martial Celestial Rank. Kung siya ay nasa labas ng mga eroplano, siya ay magiging isang walang kapantay na pag-iral. Lumapit ang lalaki at umupo sa harapan nila. Tapos, tumingin siya kina James at Kiana. Nararamdaman niya na si Kiana ay makapangyarihan at hindi mas mababa sa kanya sa cultivation rank. Gayunpaman, hindi siya nag-iingat dahil miyembro siya ng Heavenly Secrets Pavilion. Wala siyang dapat ikatakot, kahit na sa mukha ng mga powerhouse mula sa 4 na sinaunang lahi. Anong klaseng impormasyon ang hinahanap ninyong dalawa? Mahinahong tanong ng lalaki. Sumagot si James, gusto kong malaman ang tungkol sa Flamma Rays. Oh, naintriga, tumingin ang lalaki kay James at nagtanong, ano ba talaga ang gusto mong malaman? 1/3. Sumagot si James, lahat. Isang ngiti ang nabuo sa mukha ng lalaki. Tapos, sabi niya, syempre, marami akong impormasyon tungkol sa kanila. Gayunpaman, kaya mo bang bayaran ito? Agad na nagpatawag si James ng ilang bihirang kayamanan at walang pag-aalinlangan na itinulak iyon sa lalaki. Sapat na ba ito? Tanong ni James. Isang celestial Averil. Bulalas ng lalaki, halatang naiintriga sa isa sa mga materyales. Ang kanyang walang malasakit na saloobin ay agad na nawala, at magalang niyang sinabi, Team Zoel Marble mo, ang taong namamahala sa Heavenly Secrets Pavilion sa teritoryo ng mga Flammays. Maaari ko bang tanungin ang iyong mga pangalan? Sagot ni James, 49 ako. Ito ang senior ko, si Kia. Oh, so 49 ka na. Inis ka ni Zoel si James at sinabing, ikaw ang taong nanalo ng hindi mabilang na cultivation resources mula sa arena ng Yefteres kanina, tama ba? Ikinagagalak kitang makilala ng personal. Bilang taong namamahala sa Heavenly Secrets Pavilion sa teritoryo ng Flammays, natural lang na narinig ni Zoel ang tungkol sa 49. Alam din niyang 49 ay mula sa Central Plain at isang elder sa Jew Academy. Oo, bahagyang tumanggo si James. Nakangiting sabi ni Zoel, sinusubukan mong makakuha ng impormasyon tungkol sa Flammays dahil sa mga Theaten, tama ba? Tumingin sa kanya si James at nagtanong, mayroon bang uri ng sama ng loob ang dalawa sa isa't isa? Maghintay ka. Kukunin ko ang impormasyon. Pagkatapos magsalita ay umalis na si Zoel sa bulwagan. Ilang sandali pa, bumalik siya na may dalang sinaunang balumbon. Binuksan niya ang scroll at sinabing, maraming taon na ang nakalipas, bago naging pinuno ng mga Theaten si Latros, nag-adventure siya. Habang gumagala sa ligaw, nakilala niya ang Flammay Saintess. Nagka-in-love ang dalawa at naging mag-partner. Sa kasamaang palad, ang kanilang relasyon ay natuklasan ng Flammay, at siya ay sapilitang ibinalik.
May tuntunin ang Flamme na ang kanilang santo ay dapat manatiling birhen. Gayunpaman, nilabag niya ang panuntunan at ikinulong sa kanilang ipinagbabawal na lugar. Maikling ipinaliwanag ni Zoel ang serye ng mga pangyayari. Pagkatapos na makulong ang banal na Flamme, nagsumikap si Lactros na maging leader ng mga Theaten. Maraming beses niyang binisita ang Flamme, gustong iligtas ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, ang kanyang kahilingan ay palaging natutugunan ng pagtanggi. Sa huli, gumawa ng kondisyon ang Flamme para kunin niya ang kanilang santo. Pumayag silang ihinto ang pakikialam sa kanilang relasyon kung maaari niyang pasukin ang kanilang banal na lugar at umalis kasama siya. I see, sagot ni James. Nagpatuloy si Zoel, na nagsasabing, alam ng Heavenly Secrets Pavilion na hinanap ni Latros ang mga guho ng Glacis upang mahanap ang Ice Sword, na maaaring sugpuin ang Flamme. Ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam matapos siyang magpakita kasama mo sa teritoryo ng mga Yeftero. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng nalalaman ng Heavenly Secrets Pavilion tungkol kay Latros. Pagkatapos, tumingin siya kay James at nagtanong, ano pa ang gusto mong malaman? Sagot ni James, gusto kong malaman ang sitwasyon ng Flamme. Nagpakita na ba si Latros sa teritoryo ng Flammes? Sagot ni Zoel, walang masyadong galaw sa teritoryo ng Flamme ngayon, kaya malamang hindi pa siya dumarating. Kung pag-uusapan. Biglang nagtanong si Zoel, kasama mo si Latros diba? Nakuha na ba niya ang Ice Sword? Mula sa aming intel, alam namin na ang Ice Sword ay kasama ng prinsesa ng Glacis. Gayunpaman, hindi alam ang kinaroroonan ng prinsesa. Nalaman namin na siya ay lumitaw sa Holy Land ng Glacium kamakailan lamang. Siya ay may kasamang isang lalaki na nag-aangking alagad ni Theognostos. Nakipaglaban siya sa ilan sa mga powerhouse ng apat na sinaunang lahi, kabilang ang Saint ng Yefteres. Kanina pa, may kasama kang dalawang powerhouse sa Holy Celestial Rank, di ba? Isa ba sa kanila si Latros? May kinalaman ka ba sa pangyayari sa Holy Land ng Glacium? Tumingin si Zoel kay James, naghihintay ng sagot niya. Talagang nakakatakot ang intelligence network ng Heavenly Secrets Pavilion. Sa ilang mga pahiwatig lamang, nagawa nilang i-connecta ang mga tuldok. Hinala nila ang insidente sa Glacium Holy Land ay may kaugnayan kay James dahil sinusubukan ni Latros na hanapin ang Ice Sword. Higit pa rito, si James ay may dalawang powerhouse sa Holy Celestial Rank na kasama niya. Matapos pagsamahin ang dalawa at dalawa, tama ang pako nila sa ulo. Kung ang Heavenly Secrets Pavilion ay maaaring gumawa ng ganoong hula, natural lang na magkaroon ng parehong hinala ang mga Yefteres. Gayunpaman, walang sinuman ang makatitiyak. Mahinahong sumagot si James, ano ang kinalaman nito sa akin? Matagal na akong nakipaghiwalay sa kanila. Kahanga-hanga ang intelligence network ng Heavenly Secrets Pavilion. Inihayag lamang ni James ang Theognostos sa mga powerhouse ng apat na sinaunang lahi. Gayunpaman, nakuha na ng Heavenly Secrets Pavilion ang impormasyon. Nangangahulugan lamang iyon na ang mga matatalinong network ng Heavenly Secrets Pavilion ay tumagos sa ancient races. Mabilis namang itinanggi ni James na may kinalaman sa insidente para maiwasang maging pangunahing sospek. Kung hindi, mahihirapan siyang makalibot sa Dark World. Noong kasama ko si Latros, nalaman ko ang tungkol sa pagkakaroon niya ng isang uri ng sama ng loob laban sa Flamme, at binanggit niya ang pagpunta sa teritoryo ng Flamme. Bigla kong naalala ito nang dumating ako sa teritoryo ng Flamme, kaya naparito ako para itanong kung may nangyaring makabuluhang bagay dito kamakailan lang. Nakangiting sagot ni Zoel, ang teritoryo ng Flamme ay medyo payapa ngayon. Mayroon kaming mga tagaloob sa loob ng Flamme, kaya kung darating si Latros, malalaman namin ito sa lalong madaling panahon. Mayroon ka bang impormasyon tungkol sa iba pang elemental primevals? Tanong ni Kiana. Oh, lumingon si Zoel kay Kiana at nakangiting nagtanong, ang Flamme ang huling nabubuhay na lahi ng elemental primevals. Aling impormasyon ng lahi ang hinahanap mo? Sumagot si Kiana, mapasasalamatan ko kung mayroon kang impormasyon tungkol sa mga primitive na inscription ng Tellers, Sylvae, at Metala. Napangiti ng gusto si Zoel at sumagot, nakarating ka sa tamang lugar. Alam ng Heavenly Secrets Pavilion ang lahat tungkol sa Dark World.
Kaya kung ibigay sa iyo ang anumang impormasyong kailangan mo hanggat tama ang presyo. Sabi ni James, naghahanap ako ng mga primitive na inscription ng elemental primevals. Gayunpaman, ang tellers, Sylvae, at Metala ay nawala ng matagal na ang nakalipas. Saan ko sila mahahanap? Sumagot si Zoel, ano ang iyong alok? Tanong ni James, ano ang gusto mo? Tumingin si Zoel kay James at nakangiting sinabi, lahat ng napanalunan mo mula sa arena ng Yefteres. Bulalas ni James, are you kidding me? Alam mo ba kung gaano karaming mga mapagkukunan ang napanalunan ko mula sa arena? Ito ay katumbas ng buong pag-aari ng isang pangunahing lahi. Napangiti ng mahina si Zoel at sumagot, I'm well aware. Gayunpaman, ang impormasyon na maibibigay ko sa iyo ay talagang mahalaga. Ang impormasyon na makakatulong sa pagpapanumbalik ng isang powerhouse sa quasi-bliss rank ay dapat magkano? Kapag siya ay nakabawi, ang madilim na mundo ay itatapon sa kaguluhan. Malaki rin ang pagbabago sa istruktura ng kapangyarihan. Ito ay medyo malaking bagay. Kung iisipin mo ang magiging resulta nito, hindi kami humihingi ng marami. Gayun din, ang impormasyon ay confidential, kaya kailangan kitang dalhin sa aming punong tanggapan. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Kiana. Ang kanyang mga kasanayan sa deductive ay katangi tangi. Nagtanong lang ako tungkol sa mga primitive na inscription ng elemental primevals, at nahulaan na niya ang motibo ko. Natigilan si James. Mahina hong sabi ni Zoel, hindi mo ako kailangang tingnan ng ganyan. Bagamat mababa ang rank ko sa cultivation, supervisor ako ng isang branch ng Heavenly Secrets Pavilion. Kinailangan kong dumaan sa hindi mabilang na dami ng impormasyon at magbasa ng maraming sinaunang tala sa punong tanggapan upang makakuha ng malawak na kaalaman sa mga gawain ng Dark World. Alam kong isang mahusay na powerhouse ang ipinanganak sa Glacis. Ito ay isang sekreto sa mundo ngunit hindi sa Heavenly Secrets Pavilion. Alam namin na sinubukan ng Glacis na lumapit sa iba pang elemental primevals upang hingin ang kanilang mga primitive na inscription. Kailangan nila ang elemental curses para maibalik ang powerhouse na nabigong makapasok sa Transcendental Bliss rank. Casual na nagsalita si Zoel tungkol sa mga bagay na ito na dapat ay sekreto. Mayroon kaming impormasyon tungkol sa nakaraang labanan sa Glacium Holy Land at isang recording nito. Ang papel na pino ni Theognostos ay kalokohan. Alam namin na siya ang powerhouse na hindi nakapasok sa Transcendental Bliss rank. Kung pag-uusapan, maghanap ng mga kabanata. Tumingin si Zoel sa kanyang mga panauhin at sinabi, alam kong ang nag-aangkin na alagad ni Theognostos ay ikaw, 49. At dapat ikaw ang prinsesa ng Glacis. Naikuyom ni Kiana ang kanyang mga kamao, puno ng puot kay Zoel. Nakangiting sabi ni Zoel, I can sense your murderous intentions, princess. Sa kasamaang palad, walang silbi ang pagpatay sa akin. Ipinakalat ko na ang impormasyon sa iba pang branch ng Heavenly Secrets Pavilion. Gayunpaman, hindi pa nila kayo nakikita ng personal, kaya hindi nila kayo makikilalang dalawa. Sa ngayon, ako lang ang taong nakakaalam ng mga pagkakakilanlan mo. Gayunpaman, iuulat ko ito sa punong tanggapan sa lalong madaling panahon. Agad nilang ipapamahagi ang impormasyon tungkol sa iyo sa iba't ibang sangay at ibebenta ito kung may magbabayad nito. Naging mataimtim ang ekspresyon ni James. Ang mga kakayahan ng Heavenly Secrets Pavilion ay lumampas sa kanyang inaasahan. Masasabi ni Zoel na nag-aalala sina James at Kiana, kaya nakangiti niyang sinabi, walang dapat ikabahala. Ang apat na sinaunang lahi ay ang tanging mga tao na nagmamalasakit sa iyong impormasyon. Palagi silang mapagmataas, kaya mas gugustuhin nilang gamitin ang kanilang intelligence network kaysa bilhin ang impormasyon mula sa amin. Dagdag pa, ang iyong impormasyon ay mahalaga. Tiyak na hindi namin ito ibebenta para sa mga scrap. Maaaring hindi mahanap ng 4 ancient races na sulit ang pagbabayad ng napakaraming mapagkukunan para sa impormasyon tungkol sa iyo. Tumingin si James kay Kiana at nagtanong, ano ang dapat nating gawin? Sinabi ni Kiana, sa iyo ang mga mapagkukunan, kaya ikaw ang bahala. Wala kang utang sa akin, kaya hindi kita pipilitin na gawin ito. Tinitimbang ito ni James sa kanyang isip. Tapos, sumagot siya, deal.
Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mapagkukunan para sa impormasyong kailangan ko. Hindi ka nakikipagpalitan sa akin, kundi ang Heavenly Secrets Pavilion. Hindi ako makatawag sa bagay na ito, kaya kailangan kitang dalhin sa punong tanggapan. Kapag may oras ka, puntahan mo ulit ako. Ihahatid na kita dyan, sabi ni Zoel. Bahagyang tumango si James at sinabing, "I'll give you everything except the Supremos Sword and Supremos Lotus." Ang Supremos Sword at Supremos Lotus ay mahalaga kay James, kaya tumanggi siyang ibigay ang mga ito. Tulad ng para sa iba pang mga mapagkukunan ng paglilinang, handa siyang isakripisyo ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, maaari siyang palaging mangolekta ng higit pa. Siya ay itatakda para sa natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay kung gumaling si Cairo. Kung mayroon kang balita tungkol kay Latros, mangyaring ipaalam sa akin, sabi ni James. Oo naman. Tumango si Zoel. Tumalikod sina James at Kiana at umalis. Unti-unting nawala ang ngiti ni Zoel, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, iniulat niya ang bagay pabalik sa punong tanggapan at hinintay silang gumawa ng desisyon. Pagkatapos umalis sa Heavenly Secrets Pavilion, tumingin si James kay Kiana at nagtanong, paano nakakatakot ang kanilang intelligence network? Tumango si Kiana at sinabing, babalitang alam nila ang lahat tungkol sa Dark World at sa labas ng mga eroplano. Hindi ako naniniwala noon, pero parang totoo ang chismis tungkol sa kanila. Hindi nakakagulat na ang Heavenly Secrets Pavilion's Master ay may lakas ng loob na tawagin ang kanyang sarili na Dark World's Lord. Sa ganitong nakakatakot na network ng katalinuhan, hawak niya ang mga lihim ng bawat lahi sa kanyang mga kamay. Sino ang mangangahas na hindi siya aprubahan bilang Panginoon ng madilim na mundo? Napabuntong hininga si James. Napakaraming impormasyon ang namamahala sa sangay. Kahit na ito ang una nilang pagtatagpo, madali niyang natuklasan ang kanilang pagkakakilanlan at mga plano pagkatapos ng maikling pag-uusap. Bagamat si James ang Panginoong Supremos sa kanyang nakaraang buhay, ang kanilang mga kakayahan ay nagulat pa rin sa kanya. Tumingin si Kiana kay James at nagtanong, handa ka ba talagang mamigay ng napakaraming mapagkukunan? Tumango si James at sinabing, yeah. Malaking halaga ito, ngunit palagi akong makakahanap ng paraan upang makakolekta ng higit pa. Magiging kapaki-pakinabang sa akin si Cairo, kaya kailangan ko siyang tulungang gumaling sa lalong madaling panahon. Ang Heavenly Secrets Pavilion ay may impormasyon tungkol sa elemental primevals. Bagamat napakalaki ng kanilang hinihinging presyo, hindi nag-atubili si James na bilhin ang impormasyon. Pinlano niyang kunin muna ang mga primitive na inscription ng Flamma Race. Pagkatapos, babalik siya upang makita si Zoel at tumungo sa kanilang punong tanggapan upang kunin ang mga primitive na inscription ng Tellers, Sylvae, at Metala. Bumalik sina James at Kiana sa kanilang tirahan at matigang naghintay sa pagdating ni Latros. Kapag ang atensyon ng Flammays ay nasa Latros, madali nilang makakamit ang kanilang layunin. Makalipas ang 3,000 taon, nagpakita si Zoel sa tirahan ni James. Nakaupo si Zoel sa pangunahing bulwagan ng gusali sa ibabaw ng espiritual na bundok na naka-cross legs. Tumingin siya kay James at nakangiting sinabi, nakatanggap lang ako ng balita na dumating na si Latros sa teritoryo ng Flammay. Nakipagkasundo siya sa Flammay. Makalipas ang 3 taon, dadaan siya sa siyam na pagsubok. Pagkatapos niyang makumplito ang siyam na pagsubok, papasok siya sa Flamma Holy Land. Doon, dadaan siya sa huling pagsubok. Maaari siyang umalis kasama ang Flammay Saintes kung matatapos niya ang mga pagsubok. Sa wakas nandito na siya. Excited si James. Ngumiti si Zoel at sinabing, hindi ka dapat masyadong masaya. Bagamat nagpakita si Latros, pinili niyang hindi direktang harapin ang Flammay. Sa halip, tinanggap niya ang pagdaan sa mga pagsubok. Kaya, hindi magkakaroon ng anumang kaguluhan tulad ng iyong inaasahan. Imposibleng gamitin mo siya bilang isang distraction para makuha ang mga primitive na inscription ng Flammay. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, may magagawa ka ba? Napakunot noo si Zoel sa baba at bamulong, natural, may paraan ako. Gayunpaman, may kondisyon. Tumingin sa kanya si James at sinabing, enlighten me.
Maluwag na sinabi ni Zoel, gusto ng Heavenly Secrets Pavilion ang Trescency Completer Art. Kung ibibigay mo ito, magiging permanenteng VIP ka na namin. Bibigyan ka namin ng anumang impormasyong gusto mo ng libre. Haha, talaga. Ang isang supernatural na kapangyarihan lamang ay sapat na upang ang Heavenly Secrets Pavilion ay maglingkod sa akin. Bumalik sina James at Kiana sa kanilang tirahan at matiyagang naghintay sa pagdating ni Latros. Kapag ang atensyon ng Flammays ay nasa Latros, madali nilang makakamit ang kanilang layunin. Makalipas ang 3,000 taon, nagpakita si Zoel sa tirahan ni James. Nakaupo si Zoel sa pangunahing bulwagan ng gusali sa ibabaw ng espiritual na bundok na naka-cross legs. Tumingin siya kay James at nakangiting sinabi, nakatanggap lang ako ng balita na dumating na si Latros sa teritoryo ng Flammay. Nakipagkasundo siya sa Flammay. Makalipas ang 3 taon, dadaan siya sa siyam na pagsubok. Pagkatapos niyang makumplito ang siyam na pagsubok, papasok siya sa Flamma Holy Land. Doon, dadaan siya sa huling pagsubok. Maaari siyang umalis kasama ang Flammay Saintes kung matatapos niya ang mga pagsubok. Sa wakas nandito na siya. Excited si James. Ngumiti si Zoel at sinabing, hindi ka dapat masyadong masaya. Bagamat nagpakita si Latros, pinili niyang hindi direktang harapin ang Flammay. Sa halip, tinanggap niya ang pagdaan sa mga pagsubok. Kaya, hindi magkakaroon ng anumang kaguluhan tulad ng iyong inaasahan. Imposibleng gamitin mo siya bilang isang distraction para makuha ang mga primitive na inscription ng Flammay. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, may magagawa ka ba? Napakunot noo si Zoel sa baba at bamulong, natural, may paraan ako. Gayunpaman, may kondisyon. Tumingin sa kanya si James at sinabing, enlighten me. Maluwag na sinabi ni Zoel, gusto ng Heavenly Secrets Pavilion ang Trescency Completer Art. Kung ibibigay mo ito, magiging permanenteng VIP ka na namin. Bibigyan ka namin ng anumang impormasyong gusto mo ng libre. Haha, talaga. Ang isang supernatural na kapangyarihan lamang ay sapat na upang ang Heavenly Secrets Pavilion ay maglingkod sa akin magpakailanman. Humalaklak si James. Sagot ni Zoel, nakakatakot ang Trescency Completer Art mo. Ang mga kapangyarihan nito ay limitado sa Central Plane, na humadlang sa iyo na gamitin ang buong potensyal nito. Gayunpaman, naging pandamdam ang iyong Trescency Completer Art pagkatapos mong ipakita ito sa arena ng Yefteres. Kahit kami ay walang ideya kung saan nanggaling ang supernatural power mo. Kaya, napagpasyahan namin na dapat ikaw ang lumikha. Nakikita ito ng Heavenly Secrets Pavilion na isang karapat-dapat na deal. Napangiti ng mahina si James at sinabing, salamat sa papuri. Wala akong ibang gustong gawin kundi tanggapin ang alok mo. Pagkatapos ng lahat, matututunan ko ang lahat ng bagay sa Dark World at sa labas ng mga eroplano. Sa kasamaang palad, hindi maituturo ang Trescency Completer Art. Nilinang ko ito kapag nagkataon. Walang sino man ang maaaring maglinang nito kahit na ibabahagi ko kung paano ito nilikha. Nagsalubong ang kilay ni Zoel. Nag-isip siya sandali at sinabing, kung gayon, pag-usapan natin ito. Paano kung ipaliwanag mo sa amin ang Trescency Completer Art, at bilang kapalit, bibigyan ka namin ng 3 pagkakataon upang magtanong tungkol sa anumang uri ng impormasyon. Ibibigay namin sa iyo ang impormasyong gusto mo hanggat mayroon kami nito. Siyempre, hindi kasama dito ang impormasyon tungkol sa mga primitive na inscription ng Tellers, Sylvae, at Metala dahil nakagawa na kami ng deal. Saglit itong pinag-isipan ni James at naramdaman niyang ito ay isang magandang deal. Kailangan lang niyang bigyan sila ng maikling paliwanag tungkol sa Trescency Completer Art, at pagkatapos ay makakakuha siya ng 3 pagkakataon upang humingi ng impormasyon. Kung nakilala niya ang isang maimpluwensyang miyembro ng Trescency Completer Art ng mas maaga, hindi niya kakailanganing magbayad ng ganoong kalaking halaga para sa mga primitive na inscription ng Tellers, Sylvae, at Metala. Sige. Pero bago ang palitan, may tanong ako sa iyo, sabi ni James. Ikaw, tumawa si Zoel at sinabing, fine, ano yun?
Ito ay sa bahay, minsan lang. Tinanong ni James, ang mga primitive ba na inscription ba ng mga elemental primevals? O sa halip ay ang elemental curses, ay may kakayahang ibalik ang Cairo sa normal? Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sumagot si Zoel, hindi ako sigurado. Nakita ko mula sa aming mga talaan na ang mga primitive na inscription ng elemental primevals ay magkatugma ngunit nagtataboy din sa isa't isa. Kung makukuha mo ang lahat ng 5 elemento, isang mahiwagang kapangyarihan ang isisilang. Marahil ay magagamit mo ito para tulungan siyang makabangon. Bagaman may mga record tungkol dito sa Heavenly Secrets Pavilion, walang patunay para i-back up ito. Matagal na ang nakalipas, ang Glacis ay pumunta sa amin para sa impormasyon upang mailigtas ang kanilang nakatagong powerhouse, kaya binigyan namin sila ng parehong solusyon. Bukod sa 3 pagkakataong magtanong ng impormasyon, mayroon akong karagdagang kahilingan, sabi ni James. Pakinggan muna natin. Sumenya si Zoel sa kanya, senyales na magpatuloy. Tulungan akong makuha ang mga inscription ng Flamme Race. Umiling si Zoel at tumanggi, I can't do that for you. Maaari lang akong magbigay sa iyo ng impormasyon at mga pahiwatig tungkol sa kanilang mga primitive na inscription. Ikaw na ang baalang kunin ang mga ito. Sige, deal. Hindi nag-atubili si James. Sige na. Sabihin ang tungkol sa Trescency Completer Art. Anong uri ng supernatural power ito? Udyok ni Zoel kay James. Handa siyang isama ang lahat para ibalik sa punong tanggapan at iimbak. Ipinaliwanag ni James, ang Trescency Completer Art ay isang supernatural power na aking nilikha. Nagagawa nitong ipatawag ang aking dating form at form sa hinaharap. Ang aking kasalukuyang anyo, na ako ngayon, ay isinama din sa kasanayan. Pagkatapos kong i-cast ang Trescency Completer Art, maaari kong baguhin ang mga inscription na pinagkadalubhasaan ko sa isang misteryosong porma sayon. Maaari kong isama ang lahat ng uri ng mga inscription dito. Ang mas maraming inscription na ginagamit ko dito, mas lumalakas ito. Sa aking nakaraang buhay, ako ang Panginoon Supremos mula sa Central Plain. Noon, muntik na akong mapatay at kailangang muling magkatawang tao. Ako ay muling nagkatawang tao sa isang mababang antas ng eroplano at nilinang ang dark power ng nagkataon. Patuloy kong pinagbuti ang aking dark power. Noong dumaan ako sa kapigatian, naliwanagan ako at binago ko ang aking dark power sa isang anino. Sa huli, ang Trescency Completer Art ay nabuo nang pinuhin ko ang Genesis Path ng mababang antas ng eroplano. Nagkaroon ako ng pananaw sa kalikasan ng hinaharap at pinagsama ito sa nakaraan at kasalukuyan. Ipinaliwanag ni James ng detalyado ang Trescency Completer Art, na nagtitiwala na siya ang tanging tao na maaaring linangin ito. Hindi lahat ng na-reincarnate ay maaaring linangin ang Trescency Completer Art. Mangangailangan ganito ng maraming magkakapatong na pagkakataon at mga tamang pagkakataon para sa kanila na mabuo ito. Napanganga si Zoel matapos marinig ang paliwanag ni James. Parang hindi maarok ang lahat. Ang kapangyarihan ng nakaraan at hinaharap ay halos wala. Walang sino man ang tunay na makakabisado sa kanila. Kahit na natutunan mo ang mga ito, dapat mong pagsamahin ang mga ito para i-cast ang Trescency Completer Art. Nag-thumbs up si Zoel kay James at humahangang sinabi, mayroon kaming koleksyon sa halos lahat ng supernatural power sa Dark World. Gayunpaman, wala sa kanila ang maihahambing sa Trescency Completer Art. Sa tingin ko ang Trescency Completer Art ay ang pinakamahusay na umiiral. Sa hinaharap, ang madilim na mundo ay nasa ilalim ng iyong mga paa. Kailangan kong mag-ulat pabalik sa punong tanggapan para makapag-issue tayo ng bagong ranggo ng supernatural powers. May request din ako. Gusto kong isagawa mo ang Trescency Completer Art para maitala ko ito at maipadala sa punong tanggapan. Susuriin nila ito at tutukayin kung kwalipikado itong manguna sa mga ranggo. Pagkatapos, isang bagong supernatural power ranking ang ilalabas sa Dark World. Ito, nag-aalangan si James. Agad na naputol si Kiana at hinikayat siya, huwag kang mag-alinlangan, 49. Ito ay isang magandang pagkakataon upang gumawa ng isang pangalan para sa iyong sarili. Pagkatapos mag-isip, tumango si James at sumang-ayon, okay.
Ikinaway ni Zoel ang kanyang kamay, at isang ilusyon na espasyo ang lumitaw sa unahan nila. Pumasok sa kalawakan sina James, Kiana, at Zoel. Hinikayat ni Zoel si James, maaari ka nang magsimula. Inihagis ni James ang Trescency Completer Art nang walang pag-aalinlangan. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang mahiwagang porma sayon. Ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo ay nagkatotoo. Ang isa ay nakaupo sa itaas ng porma sayon at ang isa ay nasa ibaba nito. Ang pagbuo ay hindi mahuhulaan at naglalaman ng mga maringal na kapangyarihan. Biglang nagsanib ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na anyo ni James. Kamangha-manghang. Namangha si Zoel sa nakita. Iyan ay isang pambihirang supernatural na kapangyarihan. Nasa huling yugto ka lang ng Petit Celestial rank ngayon. Kung patuloy mong itataas ang iyong ranggo, hindi ka magagapi sa supernatural power na ito. Ikaw ang magiging pinakarespetadong powerhouse sa Dark World. Pinaulanan ni Zoel ng pambabala si James. Salamat, mapagpakumbaba na sagot ni James. Nawala ang ilusyon na espasyo, at nag-teleport sila pabalik sa tirahan ni James. Tumingin si James kay Zoel at nagtanong, kaya, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano makuha ang mga primitive na inscription ng Flamme Race ngayon? Ngumiti si Zoel at sinabing, ako ang branch supervisor ng Heavenly Secrets Pavilion ng Flame City. Ilang beses ko nang nakita ang pinuno ng Flamme. Kaya kitang ihatid sa kanya. Maaari mo itong personal na hilingin sa kanya. Ganon ba kasimple? Natigilan si Kiana. Nakangiting sabi ni Zoel, hindi naman. Anyway, alis na tayo. Pagkatapos magsalita, tumayo si Zoel at nanguna. Nagkatinginan sandali sina James at Kiana. Pagkatapos, sumunod sila sa likod ni Zoel sa Heavenly Secrets Pavilion. Hindi nagtagal, dumating sila sa labas ng isang VIP reception hall ng Heavenly Secrets Pavilion. Isang matandang lalaki ang naghihintay sa kanilang pagdating. Nakasuot siya ng maapoy na pulang damit na may mga mahiwagang pattern na nakaborda dito. Pumasok si Zoel sa bulwagan na may matingkad ng ngiti at sinabing, paumanhin sa mahabang paghihintay, health. Medyo na late ako kasi may dumating. Gusto kitang ipakilala sa isang kaibigan ko. Ito ay 49 at Kia. Sila ay mga disipulo ni Thaddeus Holiness. Oh, so 49 ka na. Gulat na napatingin ang matandang lalaki kay James. Bahagyang tumango si James sa kanya. Umupo si Zoel at sinabi, halika, maging komportable kayo. Sumunod naman sina James at Kiana. Ipinakilala ni Zoel, 49, ito ang pinuno ng Flamme, si Health Heinold. Pumagit na si Health, na nagsasabing, alam mo kung bakit ako nandito, Zoel. Ano ang gusto mong kapalit? Handa akong ibigay ang anumang kailangan mo. Walang magawang sagot ni Zoel, sinabi ko na sa iyo, Health. Kailangan mo ang ulas at ice curse ng glaciers para ma-detoxify ang Flamme poison. Ang ulas ay isang mahalagang kayamanan ng glaciers. Sa kasamaang palad, nabura na sila. Kahit na ang Heavenly Secrets Pavilion ay hindi ito maibibigay sa iyo. Naakit agad si James sa usapan nila. He said nonchalantly, you need the glaciers ice curse. Napadpad ako sa isa sa mga guho ng glaciers at nalaman ko ang kanilang mga primitive na inscription. Kabisado ko ang ice curse at mayroon din akong ulas. Seryoso ka ba? Nanginginig sa tuwa si Health. Oo, tumango si James. Tumayo si Health, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, pakiusap tulungan si Yared na alisin ang lason ng Flamme sa kanyang katawan. Bahagyang natarante si James sa sitwasyon. Naguguluhang tumingin si James kay Zoel. Ipinaliwanag ni Zoel, ang Flamme ay may henyo na tinatawag na Yared Hadley. Noong nililinang niya ang Flamme curse, isang aksidente ang nangyari. Bilang resulta, siya ay nahawahan ng lason ng Flamme. Sa wakas ay nagkaroon ng mas malinaw na larawan si James sa mga nangyayari. Sumagot siya, nakikita ko. Nagmakaawa si Health, kung tutulungan mo siya, tutuperin ko ang anumang hilingin mo sa akin. Mahinahong sinabi ni James, dahil narinig mo ako, dapat mong malaman na nakakuha ako ng maraming mapagkukunan ng paglilinang mula sa arena ng Yefteres. Wala akong pagkukulang sa ngayon, ngunit medyo interesado ako sa mga primitive na inscription ng Flamme.
Kung handa kang ipakita sa akin ang mga primitive na inscription ng iyong lahi, malugod kung tutulungan ka. Ito, nag-alinlangan si Health. Tahimik na umupo si Zoel habang nakakross ang mga paa, nakikinig sa usapan nila. Umupo ulit si Health at napaisip. Maya-maya, tumingin siya kay James at nagtanong, paano mo nakuha ang Ilas and Ice Curse? Ano ang relasyon mo sa prinsesa ng Glacis? Ano ang kaugnayan mo sa lalaking nagpakita sa Holy Land ng Glacium at nag-claim na siya ay disipulo ng Theognostos? Ang insidente sa Holy Land ng Glacium ay nakakuha ng maraming atensyon dahil ito ay lubhang nakakagulat. Kahit na mga powerhouse lamang mula sa apat na sinaunang lahi ang kasangkot, ang balita ay kumalat na sa buong madilim na mundo, at alam na ng ilang malalaking karera. Matalino si Health at madaling mahulaan ang lalaking nasa harapan niya na may kaugnayan sa pangyayari. Tumanggi si James na magkomento sa usapin. Iyon lang naman ang hiling ko. Kung ang Flammer Race ay hindi handang dumaan sa kalakalan, pagkatapos ay kalimutan ito. Tumayo siya at sinabing, Tara, Kia. Sumunod si Kiana sa likod ni James, at nagsimulang maglakad ang dalawa. Aalis na sana sila ng hall, biglang sinabi ni Health, wait. Papayag ako sa kondisyon mo. Napangiti si James, nasiyahan sa kinalabasan. Lumingon siya at tumingin kay Zoel nang may pasasalamat. Dahil nagkasundo na kayong dalawa, maaari ninyong pag-usapan ng pribado ang bagay na ito. Iminuwestre ni Zoel ang pinto, pinaalis ang kanyang mga bisita. Hindi sumagot si Health kay Zoel. Tumingin siya kay James at sinabing, sumunod ka sa akin. Sige. Tumango si James. Sinundan ni na James at Kiana si Health sa espiritual na bundok ng Flamme. Pinanood sila ni Zoel na umalis na may time na ekspresyon. Agad siyang nagulat sa punong tanggapan, na ina-update ang mga ito sa Trescentia Completaire Art. Dahil medyo mababa pa rin ang cultivation rank ni James, hindi niya mailabas ang nakakatakot na potensyal ng Trescentia Completaire Art. Kapag naabot niya ang isang mas mataas na ranggo, magkakaroon siya ng napakalakas na lakas. Sa oras na iyon, ang pagtawag sa kanya na pinakamalakas sa Dark World ay hindi isang pagmamalabas. Nagtipon ang ilang mahahalagang miyembro sa loob ng isang lihim na silid sa punong tanggapan ng Heavenly Secrets Pavilion. Maingat nilang sinuri ang impormasyon tungkol sa Trescentia Completaire Art ni James at pinanood ang video kung saan siya gumaganap nito. So the more inscriptions he acquires, the formation becomes. Ang kanyang supernatural na kapangyarihan ay napakalakas. Nakita ko ang Genesis path ng mga eroplano sa labas sa loob ng kanyang pormasayon. Isinama pa niya ang mga primitive na inscription ng Glacis dito. Kung malalaman niya ang mga primitive na inscription ng mga pangunahing lahi ng Dark World, hindi siya matatalo. Ang nakaraan at hinaharap. Iyan ay kabalbalan. Gayunpaman, nagawa niyang linangin ang mga ito. Ang kanyang supernatural na kapangyarihan ay karapat-dapat na maranggo muna sa madilim na mundo. Panahon na para ay anunsyo ang isang bagong rangkang para sa supernatural powers. Ang Trescentia Completaire Art ay mauna sa ranggo. Gayunpaman, hindi magiging madali ang pagraranggo ng iba pang supernatural powers. Mayroong hindi mabilang na mga powerhouse sa Dark World. Marami sa kanila ang nawala, kasama ang kanilang supernatural powers. Ang mga nakalimutang supernatural na kapangyarihang ito ay kahanga-hanga rin. Huwag kang mag-alala sa mga nawala. I-rank lang ang supernatural powers na alam natin ngayon. Walang makikipagtalo laban sa pagraranggo na aming inilathala. Nagkaroon ng discussion meeting ang ilan sa mga pangunahing tagagawa ng desisyon ng Heavenly Secrets Pavilion. Samantala, sina James at Kiana ay dinala sa isang bulwagan sa pangunahing espiritual na bundok ng Flamme. Kailangan kong makita ang mga primitive na inscription ng Flamme bago isagawa ang paggamot, diretsyong sabi ni James. Agad na tumanggi si Health, na nagsasabing, hindi ako papayag dyan. Kahit na pinagkadalubhasaan mo ang mga primitive na inscription ng Glacis at mayroon kang Ilas, masyadong mababa ang ranggo ng iyong cultivation. Nag-aalala ako na hindi mo mapipigilan ang Flamme poison sa katawan ni Yared. 2/3. Dapat mo muna siyang gamutin. Tutuperin ko ang pangako ko kung magtagumpay ka. Kahit na hindi kami isa sa mga sinaunang lahi, isa pa rin kaming pangunahing lahi, at hindi na kami babalik sa aming salita.
Walang pagpipilian si James kundi ang magkompromiso dahil kailangan niya ang primitive na inscription ng Flamme. Sumang-ayon siya ng hindi gusto, fine. Hayaan mo akong makita siya. Sumunod ka sa akin, sabi ni Heath. Tumayo si James, at sumunod naman si Kiana. Lumingon si Heath kay Kiana at sinabing, dapat siyang manatili. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin aapihin. Hindi, dapat sumama siya sa akin, pagtanggi ni James. Pumagitna si Kiana, na nagsasabing, ayos lang. Sige na, dahil pumayag si Kiana na manatili, hindi na nagpumilit si James. Pangunahan ang daan, sabi ni James. Nagpatuloy si Heath sa paglalakad, na inakay si James sa banal na lupain ng Flamme. Matapos ay deactivate ni Heath ang hindi mabilang na mga porma sayon na nakapalibot sa lugar, isang heatwave ang dumaan sa kanila. Kahit na si James ay may malakas na pisikal na katawan, ang init ay mahirap tiisin. Tumingin si James sa dagat ng apoy sa unahan. Ang mga nagliliyab na apoy ay maraming kulay at naglalaman ng mga mahiwagang kapangyarihan. Lumapit si Heath sa apoy at sinabing, ipapaalam ko muna sa iyo ang kalagayan ni Yared. Okay. Huminga ng malalim si Heath at sinabing, si Yared ay isang once-in-a genius ng ating lahi. Siya ay pambihirang talino at may natatanging kakayahan sa pag-unawa. Kabisado niya ang ating mga primitive na inscription sa murang edad at patuloy na bumubuti hanggang sa maabot niya ang katuparan ng Holy Celestial rank. Gayunpaman, nabigo siyang makapasok sa Quasi Bliss rank at nakaranas ng backlash. Sinubukan namin ang bawat paraan na magagamit ngunit hindi namin masugpo ang lason ng Flamme. Naabot niya ang katuparan ng Holy Celestial rank at sinubukang pumasok sa Quasi Bliss rank. Nagulat si James. Naisip niya na ang Flamme race ay napanatili ang isang mababang profile dahil kulang sila ng mga powerhouse. Kaya naman, hindi niya inaasahan na magkakaroon sila ng ganoon kalakas na miyembro sa kanila. Maging ang mga pinuno ng apat na sinaunang lahi ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa isang tao sa pagtatapos ng Holy Celestial rank. Tumango si Heath at sinabing, oo. Ang lason ng Flamme sa kanyang katawan ay makapangyarihan. Nag-aalala ako na hindi mo ito ma-detoxify at baka ma-infect pa ng lason dahil mababa talaga ang cultivation rank mo. Dapat mong isipin muli ang tungkol dito. Isinasapanganib mo ang iyong buhay para makuha ang aming mga primitive na inscription. Pinayuhan ni Heath si James na pag-isipang muli ang kanyang desisyon, nag-aalala na ang isang henyong magsasaka ay isakripisyo sa isang nabigong pagtatangka na iligtas si Yared. Kalmadong sagot ni James, susubukan ko kasi nandito na ako. Sa kanyang pambihirang pisikal na katawan, nakayanan pa niya ang mga pag-atake ni Yui. Kaya naman, kumpiyansa si James na mabuhay kahit gaano kalakas ang lason ng Flamme. Sa karamihan, makakaranas lang siya ng ilang pinsala. Dahil nakapagdesisyon ka na, alis na tayo. Iminuwestre ni Heath ang apoy. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang mga kamay, na nahahati sa kalahati ang dagat ng apoy. Isang ligtas na hagdanan ang lumitaw sa harap nila, patungo sa isang malalim na hukay. Isang misteryosong porma sayon ang nakalagay sa ibaba, at makikita ang isang binata na nakaupo sa gitna. Ang lalaki ay may kapansin-pansing pulang buhok at nakasuot ng pulang damit. Malakas ang aura na nagmumula sa kanyang katawan. Hindi pa nakakaramdam si James ng ganoong kalakas na aura noon at kinikilig siya. Bagamat nasa Quasi Bliss rank din si Cairo, hindi ganoon kalakas ang kanyang aura dahil sa kanyang kondisyon. Nabigla siya matapos niyang mapagtantong ang dagat ng apoy sa lugar ay nabuo mula sa enerhiyang naglalabas mula sa katawan ni Yared. Huminga siya ng malalim at bamulong, ang madilim na mundo ay tiyak na puno ng mga nakatagong powerhouse. Napakaraming lahi ang lihim na nagtatago ng mga makapangyarihang miyembro mula sa mata ng publiko. Kung gumaling si Yared, magkakaroon siya ng foothold sa Dark World. Sabi ni Heath, sige. Hindi matatag ang aura ni Yared, at anumang pagbabago ay magdudulot ng malaking pagbabago sa kanya. Mag-ingat na huwag siyang mairita. Hindi ka mabubuhay kung umatake siya. Marahang minasahe ni James ang kanyang noo. Gaano kahirap? Sa kabila ng kung gaano ito kakomplikado, nais ni James na ibigay ito noong nakaraan upang makuha ang mga primitive na inscription ng Flamme.
Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan at hindi nagtagal ay nakarating siya sa ilalim ng hukay. Bago pa makalapit si James ay naging magulo ang aura ni Yared. Ang mga apoy sa kanilang paligid ay biglang gumulong na parang tsunami, palapit kay James. Naramdaman ni James ang nakakatakot na aura na papalapit sa kanya ngunit hindi ito nakaiwas sa oras. Natamba siya at bumagsak sa lupa. Ang aura lang ni Yared ay sapat na para masaktan siya. Nandito siya para tulungan ka, Yared. Umalangaw-ngaw sa hukay ang tinig ni Health na nagpatibay kay Yared. Ang apoy ay unti-unting huminahon at hamupa. Ang binata sa loob ng pormasayon ay nagmulat ng kanyang mga mata, at isang pulang kulay na liwanag ang bumungad sa kanyang mga pupil. Nahihirapang umakyat si James mula sa lupa. Kahit na siya ay nagtamo ng ilang mga pinsala, ang mga ito ay hindi nakamamatay, kaya hindi niya pinansin ang mga ito. Hinayaan lamang ni Health na makalapit si James dahil napansin niya ang kakaibang pisikal na lakas nito. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Are you okay?" Wala namang seryoso. Pagkatapos sumagot, lumapit si James kay Yared. Tumingin si Yared kay James at mahinang sinabi, "Umalis ka na. Hindi mo mapapagaling ang mga sugat ko. Nandito na ako, kaya bigyan mo ako ng pagkakataon." Napatingin si James kay Yared ng mariin. Saglit na tinitigan ni Yared si James. "Huwag mo na akong tanggihan muli. Let me examine your injuries," sabi ni James. Nag-isip sandali si Yared sa nag-aalangan na tumango. Itinaas ni James ang palad niya at inilagay sa noo ni Yared. Hindi kapani-paniwalang mataas ang temperatura ng katawan ni Yared. Nang idiin ni James ang palad sa noo ni Yared ay napaso ang balat nito at nahirapan siyang tiisin ang sakit. Gayunpaman, pilit niyang tiniis. Naglabas si James ng bakas ng kapangyarihan sa katawan ni Yared at sinuri ang kanyang pisikal na kondisyon. Maya-maya, binawi niya ang kamay niya at nakasimangot na umupo. Tahimik na naghintay si Yared sa mga resulta. Gayunpaman, hindi napigilan ni Health na magtanong ng walang pasensya, "Kumusta na siya? Matutulungan mo ba siya sa Ills and Ice Curse?" "Hindi," sagot ni James nang walang asukal. "Imposible. Sinabi sa akin ng Heavenly Secrets Pavilion na gagana ito." Hindi makapaniwala si Health. Ang Heavenly Secrets Pavilion ay may malawak na kaalaman at alam ang lahat. Nahirapan siyang paniwalaan na mali ang kanilang solusyon. Hindi mali ang Heavenly Secrets Pavilion. Gayunpaman, gagana lang ito kung ang isang taong kapareho ni Yared ay kumilos. Sa kasamaang palad, ang aking kultibasyon na ranggo ay masyadong malayo sa kanya. Umiling si James. Bakas sa mukha ni Health ang pagkabigo. Biglang sinabi ni James, "Mayroon akong ideya," ngunit tumingin si Yared kay James nang may pag-asa. Muling nagliwanag ang mukha ni Health. Tinanong niya, "Ano ito?" Sumagot si James, "Maaari akong tumulong, ngunit mayroon akong isang kahilingan." Dali-dali namang pumayag si Health, "Go on. Hanggat ito ay isang bagay na magagawa ng Flammer Race, gagawin namin ito." Sagot ni James, "If isang can help Yared recover, I'd like a favor from him. Sa hinaharap, kailangan niya akong tulungan minsan kapag kailangan ko siya." "Oo naman." Tumango si Yared, sang-ayon sa kondisyon. Ang isang powerhouse sa Holy Celestial Ranks Consummation ay kapantay ng 4 ancient races leaders. Si Yared ay talagang makapangyarihan, at ang pagkakaroon ng pabor mula sa kanya ay magiging kapaki-pakinabang. "Paano mo siya matutulungang gumaling?" Naiinip na tanong ni Health. Paliwanag ni James, "Simple lang talaga. Dapat niyang linangin ang mga primitive na inscription ng Glacis at makabisado ang Ice Curse. Pagkatapos, maaari niyang gamitin ang cold energy para sugpuin ang Flamme Poison sa kanyang katawan. Hanggat kaya niyang balansehin ang mga ito, magiging maayos siya. Bukod pa rito, baka makapasok pa siya sa Quasi-Bliss rank." Tumahol si Health, "Anong joke? Ang 5 elemento ay hindi magkatugma. Walang sino man ang nakauinang ng higit sa isang elemento sa parehong oras. Bukod dito, ang yelo at apoy ay likas na nagtataboy sa isa't isa." Tumingin si James kay Yared at nagtanong, "Handa ka bang pahirapan ng lason ng Flamme sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Mananatili ka ba dito magpakailanman? O bibigyan mo ba ito ng pagkakataon? Hanggat magtagumpay ka, maaabot mo ang mataas na taas sa iyong paglilinang."
Nagsalubong ang kilay ni Yared. Hinikayat ni James, bagaman mababa ang rank ko sa cultivation, medyo may karanasan ako sa elemental powers. Maaari akong magbigay sa iyo ng tamang gabay upang matulungan ka. Gayunpaman, ikaw ang bahala kung linangin ang mga primitive na inscription ng Glacis at ang Ice Curse. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti, Yared. Hindi ito larong pambata. At least buhay ka pa ngayon. If you fail, you'll die, payo ni Health sa kanya. Gusto kong subukan ito, sabi ni Yared. Napangiti si James sa kanyang resolusyon at sinabing, nalinang ko na ang mga primitive inscription at ice curse ng Glacis. Kailangan kong turuan mo ako ng mga primitive na inscription ng Flamme para mapagsama ko sila. Habang ako ay naglilinang, maaari kang matuto mula sa akin. Sige, sagot ni Yared. Habang si James ay naglilinang, si Yared ay maaaring manood mula sa isang tabi at makakuha ng higit pang pananaw. Nang makitang nagkasundo na ang dalawa, tumigil si Health sa pakikialam at umalis sa lugar. Naka-lotus position sina James at Yared, wala pang 100 metro ang layo sa isa't isa. Tumingin si Yared kay James at sinabing, kahanga-hanga ang iyong pisikal na katawan. Nilabanan mo ang pagbabago bago ng aura ko. Sa palagay ko ang iyong pisikal na katawan ay nasa Holy Celestial rank. Gayunpaman, ang iyong cultivation rank ay nasa Petit Celestial rank lamang. Ang weirdo. Nang bobola mo ako, tumawa si James at sinabing, magsimula na tayo. Una, turuan mo ako ng mga primitive na inscription ng Flamme. Tumanggi si Yared, sinabing, walang nagmamadali. Bagamat wala ka pang ginagawa, hindi ko lang matatanggap ang tulong mo. Ang iyong pisikal na katawan ay nasugatan ngayon. Makakatulong ako sa pagpapaganda ng iyong katawan. Pagkatapos nito, ang passive energy sa iyong katawan ay ilalabas, at ang iyong laman ay lalakas. Gayunpaman, ang proseso ay medyo masakit. Hindi ako sigurado kung kakayanin mo. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni James. Excited na sabi niya, let's do it. Magiging ayos lang ako hanggat hindi ako mamamatay. Kahit kaya ng katawan mo ang proseso, hindi kaya ng kaluluwa mo. This will be slightly troublesome, nakasimangot na sabi ni Yared. Huwag kang mag-alala. Maliban kung mapahamak ang aking katawan, magiging maayos ang aking kaluluwa, sabi ni James. Nakahinga naman ng maluwag si Yared sa sinabi niya. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ilang mahiwagang inscription ang lumitaw mula sa kanyang palad. Ang mga inscription ay lumipad sa paligid at naging apoy. Lumutang ang apoy papunta kay James at pinalibutan siya. Naramdaman agad ni James ang init ng paligid. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa loob ng impyerno. Napapaso ang kanyang laman, at ang sakit ay napakasakit. Kahit ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa ay nasasaktan. Inayos ni Yared ang apoy sa pinakaangkop na temperatura at ginamit ang flammakers para sunugin ang katawan ni James. Bagamat hindi siya nagsisikap na gumawa ng anumang pinsala, namumula pa rin ang balat ni James dahil sa nakakapasong apoy. Ang mahiwagang enerhiya ay pinakawalan sa katawan ni James at nagsimulang ayusin ang kanyang mga sugat. Ang isang bahagi ng enerhiya ay isinama sa kanyang dugo, na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Sa buong proseso, si James ay palaging nasasaktan at nawalan ng malay. Gayunpaman, naramdaman ni Yared na malakas pa rin ang sigla ni James, kaya hindi siya tumigil. Lumipas ang oras araw-araw. Matagumpay na ginamit ni Yared ang flammakers para pasiglahin at pagandahin ang katawan ni James. Sila Trus at Lemuel ay may limitadong kapangyarihan at, kaya, hindi nila lubusang napino ang mga materyales. Nagawa lang nilang hubugin ang mga ito sa isang katawan. Sa kabilang banda, si Yared ay sapat na malakas upang pinuhin ang mga ito, na nagpapahintulot sa Genesis Path sa loob niya na sumanib sa kanyang katawan. Lalong lumakas ang pisikal na depensa ni James. Hindi siya makakaranas ng anumang malaking pinsala kung muli niyang sasalungat sa mga pag-atake ni Yefters. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nawasak ni Yared ang apoy. Si James ay nagpatuloy sa pag-upo sa isang lotus na posisyon habang ang kanyang katawan ay nag-adjust sa mga pagbabago. Unti-unti ding lumamig at gumaling ang kanyang pinaso na balat. Maya-maya, tumayo siya at nag-inat ng katawan. Mas lalo niyang nakontrol ang kanyang katawan.
Salamat. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay. Kinawean ni Yared ang kanyang kamay at sinabing, "You're welcome." Kahit na ang iyong katawan ay malakas na ngayon, ang iyong cultivation rango ay masyadong mababa. Hindi mo pa kayang pakilyusan ang buong lakas ng iyong pisikal na katawan. Dapat kang magtrabaho ng husto upang mapabuti ang iyong paglilinang hanggat maaari. Sa pisikal na katawan na tulad mo, halos hindi ka na magagapi sa Dark World kapag nakapasok ka sa Holy Celestial Rank. Gaano kalakas ang aking pisikal na katawan ngayon? Curious na tanong ni James. Matapos itong isipin, sumagot si Yared, wala kang kapantay laban sa sinumang nasa ilalim ng Holy Celestial Rank. Sa iyong pisikal na katawan ngayon, tanging ang mga powerhouse sa Holy Celestial Ranks Consummation o isang taong may maalamat na sandata ang makakasakit sa iyo. Natuwa si James sa lakas niya. Ngayon, madali na siyang nakakalakad sa Dark World nang hindi natatakot para sa kanyang buhay. Kahit na mababa pa ang kanyang cultivation na rango, ang kanyang pisikal na lakas ay walang kapantay. Iilang tao lang sa Dark World ang makakasakit sa kanya. Sa kabila noon, kulang pa rin ang kanyang cultivation rank. Masiguro lamang niya ang kanyang kaligtasan, ngunit maliban doon, wala siyang tiwala na matalo ang malalakas na kalaban. Pagkatapos magsalita, ikinaway ni Yared ang kanyang kamay, at ilang mahiwagang inscription ang lumitaw sa harap ni James. Ito ang mga primitive na inscription ng ating lahi. Ang mga primitive na inscription ng bawat lahi ay napaka-misteryoso at hindi maituturo. Kailangan mong intindihin ang mga ito sa iyong sarili. Masayang tiningnan ni James ang primitive inscriptions. "Pearl give it a go," sabi ni James na may pananabik. Tahimik na umupo si Yared sa isang lotus position at tinitigan si James. Wala siyang alam sa misteryosong taong nauna sa kanya. Bagamat si James ay nasa huling yugto lamang ng Petit Celestial Rank, pinagkadalubhasaan niya ang mga primitive na inscription at ice curse ng Glacis. Hindi mahirap makitang kakaiba ang kanyang mga kakayahan sa pag-unawa. Kaya naman, inaabangan ni Yared na makita si James na pagsamahin ang dalawang elemento. Ito ang tanging paraan niya para maligtas. Pagkatapos gumaling, gusto ni Yared na gumawa ng pangalan para sa Flamme. Sa panahong iyon, maging ang apat na sinaunang lahi ay magiging mahina na sa kanya. Ibinigay ni Yared kay James ang mga primitive na inscription ng Flamme. Nagsimulang pag-aralan ni James ang mga inscription ng buong puso. Sanay na siya sa Genesis paths ng mga eroplano sa labas. Ang Genesis paths ay umunlad mula sa mga primitive na inscription ng iba't ibang pangunahing lahi sa Dark World. Kung mauunawaan niya ang mga primitive na inscription, mapapabuti niya ng malaki. Para makatipid ng ilang oras, nag-deploy si James ng time formation. Di nagtagal, nagkaroon siya ng pangunahing pag-unawa sa mga primitive na inscription ng Flamme. Pagkatapos, ginamit niya ang mga ito upang linangin ang isang primitive true fire. Sa una, ang primitive cold energy sa katawan ni James ay hindi naitaboy ang primitive true fire. Gayunpaman, habang ang primitive true fire ay lumaki ng mas malaki, ang dalawang elemento ay nagsimulang magtaboy sa isa't isa. Kinailangan ni James na huminto sa paglilinang dahil sa pagtatiboy sa pagitan ng dalawang elemento. Hindi napigilan ni Yared ang kanyang pananabik. Dumating si James sa isang kritikal na punto. Nasa threshold na siya ng pagkakaroon ng kumpletong pag-unawa sa mga primitive na inscription ng Flamme. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagpatuloy si James sa paglilinang. Siya ay may karanasan sa mga elemento mula noong nilinang niya ang elemental inversion. Kahit na ang elemental inversion ay mas mahina, ang parehong prinsipyo ay maaaring ilapat. Dahan-daang sinimulan ni James na balansehin ang dalawang puwersa sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang kanyang pag-unawa sa primitive na inscription ng Flamme ay lalong lumalim. Paano ito posible? Paano niya malilinang ang dalawang elemento ng sabay? Paano ang dalawang hindi magkatugmang elemento ay nagpaparaya sa isa't isa? Nabigla si Yared at gustong ay satisfy ang curiosity niya. Gayunpaman, nagpigil siya dahil naabot na ni James ang isang mahalagang punto sa kanyang paglilinang. Naunawaan na ni James ang mga primitive na inscription ng Flamme at nililinang niya ang Flamme curse. Kung siya ay naaabala ngayon, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan.
Ang mga mahiwagang inscription ay nakapalibot sa katawan ni James at mabilis na nagbago at muling inayos ang kanilang mga sarili. Unti-unti, nagkaroon ng mahiwagang fire energy sa kanyang katawan. Hinarap ng fire energy ang cold energy sa kanyang katawan, halos magdulot ng pagsabog. Gayunpaman, sa halip na isang pagsabog, nabuo ang panibagong kapangyarihan pagkatapos ng banggaan. Iyan ang Flammakers. Ang kanyang kakayahan sa pag-unawa ay talagang nakakatakot. Nakuha niya ang masusing pag-unawa sa ating mga primitive na inscription sa napakaikling panahon. Nagulat si Yared. Maya-maya, nawala ang apoy sa katawan ni James. Pinigilan niya ang kanyang kapangyarihan, at nawala ang dalawang puwersa sa kanyang katawan. Kay Yared, parang nawala ang kapangyarihan sa katawan ni James. Gayunpaman, nilubog ni James ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mahiwagang porma sayon. Lalong lumakas ang kanyang Trescency Completer Art nang malaman niya ang higit pang mga inscription. Tumayo si James, nag-inat ng katawan, at tumingin kay Yared na nagulat. Tanong niya, ano sa tingin mo? May natutunan ka ba? Nag-isip sandali si Yared ngunit wala siyang natutunang makabuluhang bagay. Umiling siya at sinabing, wala akong naintindihan. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin? Sumagot si James, ang 5 elemento ay natural na magtatakwil sa isa't isa, ngunit ang iilan ay magkakasamang magpapatibay sa isa't isa. Mayroong punto ng balanse sa pagitan ng mga elemento. Hanggat master mo ang balance point, ang 5 elemento ay maaaring magkakasamang mabuhay sa iyong katawan ng sabay-sabay. Gayun din, kung mas maraming elemento ang iyong pinagkadalubhasaan, mas mataas ang iyong kontrol sa kanila. Gamit ang iyong potensyal at lakas, dapat na madaling makabisado ang mga primitive na inscription at ice curse ng glacis. Pagkatapos, magagawa mong sugpuin ang Flamme Poison sa iyong katawan. Hindi mo na kailangang paalisan ang lason ng Flammai. Magiging maayos ka kung makakahanap ka ng balanse sa pagitan ng iyong cold energy at ng lason.